Umpisa natin sa pag-harvest ng nyog. Ang tawag dito sa amin ay pangangawit. Ito yon ang paraan para makuha ang nyog at mabilis na ma-harvest ang nyog. So ayan, sa mga hindi nakakaalam, ito ipapakita natin ang step by step kung paano ang proseso ng mga ginagamit nyong mantika. So ayan, sa mga hindi nakakaalam, ang paggagamit ng mantika ito po yung proseso. Pagkatapos ihulog ang nyog, iniipon, ayan, ganito ang proseso. Iipunin yung pagka-harvest niya. Kaya doon sa mga hindi nakakaalam, no, yung gamit ng mantika, ganito po yung paraan. Dito sa amin, sa ibang mga probinsya, iba rin ang kanilang pamamaraan ng pagkukupra. So pagkatapos iipon, pagkatapos ikawit, iipon, hahakutin ng ganito. So maraming pamamaraan ng paghahakot. Minsan mano-mano. Kung walang kalabaw, sinasako lang yung nyog. At minsan binubunutan na dyan sa nyugan, no. Habang kinakawit, meron nagbubunot. So dito sa amin, dahil may kalabaw, so dito natin yung tinatambak sa kuprahan mismo. Kaya habang nakatambak na yung kupra, ayan, dito na yung mga gagawin lahat. Pagkatapos bubunutan, pag nabunutan, at syempre pag mga naubos na rin o kaya hindi kasya sa salang, ayan, bibiyakin na. Pagkabiyak na, isasalansa na dyan sa sa kuprahan, doon sa pinagagatungan. So ganito yung proseso. So maraming pinagdadaanan bago maging mantika. So ayan, tapos na natin na mabiyak pero hindi pa ubos. Ayan, sinasalansa na. Aayusin na yan, kakamadahin para mas maraming maikarga. So ayan, pag napuno na siya, at syempre pag okay na, pwede nang gatungan. So ito, gagatungan na yung ating kupra. At syempre mahaba-habang gatungan to. Abutin ng mga hanggang 7 oras, 8, ganyan, 6 hanggang, depende kasi sa sa kuprahan nyo. Kung medyo malakas kayo magatong, mabilis maluto. Kaso nga lang, syempre medyo delikado yun. Kasi syempre pag naapoy, di masunog yung kuprahan mo. Kasi ang gamit namin ditong sahig, mga kawayan lamang. So pag ito umabot ng mga 7, 8, ganyan, depende nga pag sakto lang, okay naman yung luto niya. Kasi depende rin sa nagagatong. 6 hanggang 8 oras, pwede na nating hanguin yan. So ang kalalabasan yan, pag naluto na, may proseso pa rin. Pipiliin mo pa rin yung yung kung ano na yung naluluto, no. So eto na naman, pag naluto na siya, katulad nito, hinango na, so medyo may hilaw pa, may luto. So titingkalin na yan, tigkal ang tawag, tingkal, no. So paraan namin dito, meron kaming ginagamit na armas. Armas yung ginagamit namin, tigkalan ang tawag. So ayan, ganyan, pinasalang namin sa ganyan, pinapaikot bago siya maging lukad na, yung na talaga siya, kupra na, wala nang bao, pwede nang isako. At syempre pinipili rin ang luto kasi medyo masilan yung mga bumibili dito. Pag medyo hilaw yung kupra mo, malaki yung kaltas. Ayan, kaya naman sa mga namimili ng kupra, medyo gandahan nyo naman yung presyo kasi yun lang yung katuwaan ng naming mga magkukupra. Kasi pag medyo luto, sakto, konti lang yung bawas. Ang tawag nila doon ay resikada, babawasan. So ayan guys, ready na yan. Pagka okay na luto na, pwede nang i-deliver. Kapag natapos natin kalin, napili na yung mga luto, ayan, ready na sa pa-deliver. Deliver na doon sa pinagbibilan. So ayan lang mga idol, salamat sa panunood at sana ay may natutunan kayo dito sa ating munting video. Thank you!